Part 6. Hindi po totoo yun, ma'am. Nagmalasakit lang sa akin si Bernard, dahil nahilo ako mula sa biyahe namin. Nagmula kasi kami sa Rizal Project. Ang tungkol sa halik, aksidente lang yun dahil bigla akong nahilo, paliwanag niya. Hindi mo mapapaniwala si Hunter sa ganyang paraan, iha. Pero yun po ang totoo. Bumuntong hininga ang ginang. This is the reason why I don't want to tolerate him having a relationship with a woman since he's not healed yet, seryosong wika nito. Kumabog ang dibdib niya. Pero okay naman po sa akin si Hunter, aniya. Yes, but not all the time, iha. Natatakot akong kontrahin siya sa mga desisyon niya. Dahil alam ko kung ano ang mangyayari kapag ginawa ko iyon. Walang problema kung hindi siya masasaktan. But he was hurt because of Bernard. He fired Bernard right after Hunter caught you kissing with him. Nagulat siya. Nilamon tuloy siya ng takot. Kailangan ko pong magpaliwanag kay Hunter, maluha-luhang sabi niya. Ayaw niyang magalit sa kanya ang binata. I hope he would listen to you, but I know my son. Kahit nga ako hindi niya pinakikinggan. Please, ma'am, tulungan niyo ako, samo niya. Hinawakan nito ang kamay niya. I warned you before when I caught you and Hunter at your room. Maaring hindi mo pa ako naintindihan noon. Noong time na yon, napansin ko na gusto ka ni Hunter, not as love, or puppy love nor crush. He was obsessed, as was trying to have make love with you. Natulala siya, kinikilabutan. Hindi niya minsan naisip iyon dahil nagbibiruan lang sila madalas ni Hunter. Niyayakap lang niya ito noong sinusumpong ng panginginig at nagwawala. Hindi ko naisip yun. Wala naman pong ginawang masama si Hunter sa akin. Yes, because he can able to manage his feelings. He felt relieved when he's with you, but when lust strikes him, iba na ang tingin niya sa'yo. Hindi ko po maintindihan. It's also my fault, Humikbi ang ginang. Naluha na ito. I let him to destroy his life. Sa sobrang busy ko noon, nawalan ako ng time sa kanya. Iniwan ko siya sa lolo't lola niya sa Florida, noong 10 hanggang 15 anyos siya. Pinag-aral siya sa exclusive for-boys school. Akala ko okay lang siya roon, kasi wala naman na ibabalitang masama ang in-laws ko. But it's terrible. Kumagulgul ito. Ano po ang nangyari? Tanong niya. Tila pinapalo ang dibdib niya. Hunter was overdosed with drugs at the age of 13, banyag nito. Pakiramdam ni Sabrina ay binuhusan siya ng nagyayelong tubig. Namanhid panandalian ang katawan niya. Sa takot ko, hindi ko siya pinadala sa rehab kasi bata pa siya. Baka mapagtripan siya roon, itinago ko siya at nag-hire lang ako ng doktor na gagamot sa kanya. Sa awa ng Diyos, naka-recover siya. Pero palagi siyang tumatakas. Hinahanap pa rin ng katawan niya ang droga. Para akong mamamatay sa nervyos noong nalaman ko na gumagamit na rin siya ng babae sa edad na 15. Ang mga barkada niya ay matanda sa kanya ng 3 at 4 na taon. Kaya nagdesisyon ako noon na iuwi na siya rito para matutukan ko, pero nahirapan akong kontrolin siya. Ilang beses siyang ma-kick out sa school dahil napaaway. Nag-homeschool siya pero, hindi nakatagal ang mga tutor niya. Kaya noong dumating kayo ng nanay niyo, natuwa ako kasi bihira na sinusumpong si Hunter. Akala ko okay na siya noon pero sa napansin kong pagkahibang niya sa'yo, nagdesisyon ako na paalisan kayo ng nanay mo. Hindi lang iyon dahil nagseselos ako kay Emily, iyon ay dahil gusto kitang protektahan, mahabang kwento ng ginang. Parang natuka ng ahas si Sabrina. Hindi niya namalaya na tumutulo na ang kanyang mga luha. Hindi siya galit kay Hunter, naaawa siya rito. Pero gumaling naman po si Hunter, di ba? Aniya. Umiling ang ginang, ilang beses niyang tinakasan ang doktor niya sa US. Ayaw niyang magpagamot. Nagkukunwari siyang matino kapag kaharap niya kami ng daddy niya. Para huwag namin siyang dalhin sa psychiatric hospital sa US. Umiinom naman siya ng gamot. Oo, nakokontrol niya ang kanyang sarili. Kung walang nagtitrigger sa utak niya para maglabas ng mabibigat na emosyon. Akala ko rin magaling na siya kasi pangako niya yun. Umuwi siya sa US para magpagamot, dahil pananggakuan namin siya na ang magiging CEO ng Montecillo Group. Tiwala naman kami kasi nakausap namin ang doktor niya. Pero hindi pala niya iniinom ang gamot niya.
Kaya para lang huwag siyang sampungin, pinagbibigyan ko siya sa gusto niya at sinusuportahan. Alam kong mali pero wala akong choice. I can't lose my son. Emosyonal na kwento ng ginang. Ngayong may amnesia si Hunter, pwede naman po siyang magpatuloy ng paggagamot, aniya. Oo, kaya natuwa rin ako noong nagkita kayo ulit kasi sinusunod niya ang payo ng doktor, iniinom niya ng tama ang gamot niya. Pero ngayon, hindi ko na alam. Hindi pa rin pala sapat. Susubukan ko po siyang kausapin. I think that's not a good idea, iha. Pero kailangan po naming mag-usap. Baka kapag nalaman niya na buntis ako ay magiging okay na siya. Buntis ka? Gulat na saad ng ginang. Nanlaki ang mga mata nito. Opo, kahapon ko lang nalaman, iyon po ang dahilan kaya ako nahihilo. Sa halip na matuwa ay tila lalong nabahala ang ginang. Natatakot siya sa reaksyon nito, na para bang wala ng tiwala sa anak nito. I'm sorry, Sab. Ayaw kong masira ang buhay mo dahil sa anak ko. Kaya mas mabuti pang layuan mo na lang siya. Parang may libo-libong karayom na tumusok sa puso ni Sabrina. Mahal na niya si Hunter. Ngayon pa ba na magkakaanak na sila? Pero mahal ko po si Hunter. Naniniwala ako na kaya ko siyang pagalingin, pilit niya. No, you can't, iha. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito pero, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon, dahil binabantayan ni Hunter ang kilos ko. Ayaw niya na lapitan kita. Oh my God! Natutap niya ang kanyang bibig. Ganoon na ba kalala si Hunter? Lalong lumala ang kirot sa kanyang puso. Nice talking with a heavy drama, Mom, boses ni Hunter na biglang sumingit sa kanila. Napabalikwas ng tayo si Sabrina at marahas na hinarap si Hunter. Nakatayo ito sa harap ng pinto at masakit ang titig sa kanya. Napatayo rin si Lorena at kaagad nilapitan ang anak. Dapat nagpapahinga ka pa, anak. Tingnan mo nga ang hitsura mo, sabi ng ginang. Nakasuot lang ng puting t-shirt si Hunter, short denim, at tsinelas. Mukhang napadaan lang doon sa opisina. Magulo pa ang buhok nito. Kahit kausap nito ang ina, sa kanya ito nakatingin. Para itong kakain ng tao. Inalipin ng takot si Sabrina. Nanginginig siya. Leave us, Mom, mahinahong utos ni Hunter sa ina. Tumalima naman ang ginang. Lalong nangamba si Sabrina nang silang dalawa na lang ni Hunter ang naiwan. Matalim ang titig nito habang palapit sa kanya. Napasandal naman siya sa silya habang hinihintay itong makalapit. Hi, honey, do you miss me? Malambing na tanong nito. Naestatwa siya ng mariing haplusan nito ang pisngi niya. Ngunit bigla rin itong pinisil ng mariin ang baba niya. Napatengkayad siya. Hunter, nanginginig na sabi niya. You can't call me, honey, ha? Honey, please, don't hurt me, samo niya. Don't hurt you. And why you hurt me? You betrayed me. Sigaw nito. No, that's not true. Hindi totoong naghalikan kami ni Bernard. Tinulungan lang niya ako kasi nahilo ako, paliwanag niya. Nahilo ka? Bakit? Ha? Nanlilisik ang mga mata nito. Buntis ako, banyag niya. Bigla na lang siya nitong itinulak. Napasubsob ang mukha niya sa lamesa, hinawakan din nito ang buhok niya. He cursed, hinarap siya nito paarap at niyakap ng mahigpit. And don't tell me ako ang ama ng punagbubuntis mo. I won't believe you that I'm the only one who fucked you. Nag-init ang bunbunan niya dahil sa sinabi nito. Nang makahugot siya ng lakas ay itinulak niya ito at sinampal. How dare you say that to me, Hunter? Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Gigil na depensa niya. Nag-uunahan na sa pagpatak ang kanyang luha. Lalong tumalim ang titig nito sa kanya. Not anymore, Sab. Katulad ka rin ng ate mo na hindi makontento sa isa, anito. Muli niya itong sinampal. Napupuno ng sakit at galit ang puso niya. I hate you, saad niya. Ginapos siya nito at akmang babuhatin ngunit inapakan niya ang paa nito. Saktong bumalik si Lorena na may kasamang dalawang bodyguard. Pinagtulungan ng mga ito si Hunter. Let me go, assholes. You all. Nagwawala na ito habang kinakaladkad ng dalawang lalaki palabas. Niyakap naman siya ni Lorena. Pareho na silang umiiyak. Sorry, iha. I'm sorry, samo nito. Lalong tumangis ang puso niya. Mahal niya si Hunter pero kailangan niya ring mahalin ang sarili niya. Mas mahalaga ang kaligtasan ng anak niya.
Kinabukasan din ay nag-resign si Sabrina sa Montecillo. Inalok siya ni Lorena ng 10 milyon para suporta sa anak niya ngunit hindi niya tinanggap. Ang huling sahod lang niya ang kanyang kinuha. Alang-alang sa anak niya, nilabanan niya ang depresyon. Mabuti tinawagan ni Mylene ang Kuya Dean Dave niya. Napasugod ito roon at nalaman ang pangyayari mula sa kanyang tiyahin. Galit na galit si Dean nang malaman na si Hunter ang ama ng pinagbubuntis niya. Kilala nito si Hunter. Nagkita pa ang mga ito bago kinuha ng daddy nito si Dean. Noon pa man ay hindi na nito gusto si Hunter. Ano ba kasi ang pumasok sa kukuti mo at nakipagrelasyon ka sa baliw na iyon? Sermon sa kanya ni Dean Dave. Naroon sila sa salas. Dean, huwag mo nang sisihin ang kapatid mo, saway rito ni Mylene. Iyak lang siya ng iyak. Noon pa may sayad na ang lalaking yun. Kaya ayaw ko na nakikisama ka roon noon, Gigil pa ring ani ni Dean. Palakad-lakad ito sa harapan niya. Hindi ko naman alam, kuya, humihikbing sabi niya. Ayan, nabuntis ka pa. Gago talaga yun. Kasalanan ko rin, kuya, aniya. And now, who's suffering? Namaywang ito sa harapan niya. Isasama kita sa US sa linggo pag-uwi ko. Hindi pwedeng dito ka lang baka bigla kang sugurin ni Hunter. Nanlaki ang mga mata niyang nakatingala sa kapatid. Tama ang kuya mo, Sab. Mas mainam na sumama ka na lang sa kanya. Magiging maayos ang buhay mo, gatong naman ni Mylene. Pero, no buts. Pighil ni Dean. Lalo ka lang mahirapan kung narito ka. Hahabulin ka ng bangungot mo kay Hunter. Ipaparush ko ang passport at visa mo, maautoridad na sabi nito. Huwag kang mag-alala, Sab, ako ang bahala sa bahay mo, ani ni Mylene. Sige po, sabi na lamang niya. Naisip niya, mas mabuti na rin iyon para mawala, ang takot niya na baka bigla siyang susugurin ni Hunter. Kailangan maturuan ng leksyon ang Hunter na yun, galit pa rin sabi ni Dean. Hindi niya napigilan si Dean nang bigla itong umalis. Inaalaw lang siya ni Mylene para hindi siya atakehin ng nerbiyos. Nakatulog din siya matapos niyang maubos ang isang basong gatas. Nasa opisina niya si Hunter at pinipirmahan ang tambak na papeles. Uling duty na niya iyon dahil dadalhin siya ng daddy niya sa US. When his dad decides, he didn't protest. His tears ran out from his eyes while singing the papers. Pain suddenly strikes his heart. Mamaya ay natawa siya nang maisip na tama lang ang pasya niya na magalit kay Sabrina. You deserved it, Sab. Sinaktan mo ako, gigil na sabi niya. Hindi siya makatakas dahil maraming bodyguard na nakaabang sa labas ng opisina niya. Hindi niya mapuntahan si Sabrina. You're still mine, honey. You're mine. You're mine. Sigaw niya sabay hagis ng baso sa glass window. Nagpuyos na naman ang puso niya. Ang sakit nito, parang dinudurog. Iniisip lang niya na hindi na babalik sa kanya si Sabrina ay para siyang malalagutan ng hininga. Kumagulgol siya ngunit kaagad ding natawa. Baliw na nga ata siya. Tumigil siya sa pagluha nang may pumasok. Kunot noong tinitigan niya ang matangkad na lalaking palapit sa kanya. He's wearing a black suit, looks like a foreigner. Or half-blood. Nang makalapit ito ay sa kanya namukan. Matalim ang titig nito sa kanya. Akala ko nasa mental hospital ka na, Hunter. Why are you still here? Simpatikong sabi nito sa kanya, na kaagad nagpainit sa ulo niya. Marahas siyang tumayo at akmang susugurin, ang lalaki ngunit may sumugod na 2 bodyguard at ginapos siya. Who are you, asshole? Gigil na tanong niya sa lalaki. He giggled, I am Sabrina's half-brother. I'm Dean Dave, remember me? Pakilala nito. Natigagal siya. Automatikong nakaalala siya. Uling kita nila ni Dean ay noong nagsuntukan pa sila sa garden ng bahay ng mga ito. Ayaw kasi nito na lapitan niya si Sabrina. Sinabi pa nito na may sayad siya kaya siya nap-icon. Akala niya sa Amerika na ito nakatira. And what are you doing here? Mahinahon ang tanong niya. I'm here to break your neck. Bigla siya nitong sinapak sa mukha. Gag-antay sana siya pero hindi siya makawala sa malalakas na mga kamay ng 2 bodyguard. May gumapos din kay Dean. Halos magkasing laki lang sila ng katawan, kaya alam niya na kakayanin niya ito. Dumyugo ang ilong niya at napunit ang gilid ng kanyang labi, dahil sa lakas ng suktok nito. Ginawa mong basahan ang kapatid ko, hayop ka. Gigil na saad nito sa kanya.
Ang kapatid mo ang nagloko sa akin, Dean. Hindi siya nakontento. Buwelta niya. Pilit siyang inaabot ni Dean pero hindi rin ito makawala sa dalawang lalaki. You're psychopath. Hindi ako papayag na wasakin mo ang buhay ng kapatid ko. Hinding-hindi mo na siya makikita kahit kailan. Kahit isang hibla ng buhok niya, hindi ko hahayaang mahawakan mo, hayop ka. He was hurt emotionally but his pride still eating him. Leave my office now. Ilabas niyo siya. Nang gagalaiting utos niya sa mga bodyguard. Payapa namang sumama si Dean sa bodyguards. He's about to explode but he can't move. Nang pakawalan siya ng dalawang lalaki ay nahagap ng kamay niya, ang laptop at tumilapon sa sahig. Nahati ito sa dalawa. Arr! Gigil na sigaw niya. Pati ang upuan ay inihagis niya sa salaming pinto kaya nabasag. Sir, tama na. Pighil ng isang lalaki. Nandidilim na ang paningin niya. Nanginginig siya. Pinagsisipa niya ang mga lalaking pilit siyang pigilan. Maya-maya ay dumating ang mommy niya kasama ang nurse na lalaki. Nagapos siya ng dalawang lalaki. May itinurok ang nurse sa kaliwang braso niya. Bigla siyang nanghina, nahihilo hanggang sa mawalan siya ng ulirat. Walang tigil sa pagpatak ang luha ni Sabrina habang lulan siya ng eroplano katabi si Dean. Gabi na pero hindi pa rin siya makatulog. May isang oras na magmula nang umalis ang eroplanong sinasakyan nila sa NAIA. Nakatulog na sa tabi niya si Dean. Kahit anong aliw niya sa kanyang sarili ay nangingibabaw pa rin ang kirot sa kanyang puso. Ramdam pa rin niya ang pagmamahal niya kay Hunter, pero kailangan niya itong palayain alang-alang sa kinabukasan nila ng anak niya. Naniniwala siya na malalagpasan din niya ang sakit at malilimutan niya si Hunter. Pagdating sa Boston, dumiretso sila sa mismong bahay ni Dean. Hindi raw siya pwede roon sa family house ng pamilya nito kasi baka hindi sila magkasundo ng stepmother nito. Even Dean not so close with his stepmother. May something daw kasi sa ugali ng babae. Ang laki ng bahay nito, may 3 palapag, naka-elevator pa. All walls inside were made of glass. It's a fancy house. Pilyon daw ang ginastos doon ni Dean. Maluho ito pero hindi ito humihingi kahit piso sa daddy nito, puwera noong nag-aaral pa ito. Ang ganda ng bahay mo, kuya. Manghang sabi niya. Naroon sila sa malawak na lobby. Ang gara ng chandelier, mga kagamitan na gawa sa mamahaling kristal. Parang nakatatakot humawak sa mga gamit baka mabasag. Naiinggit siya sa kapatid. Thanks. It's the fruit of my hard work. It's all worth it. Iginiya siya nito papasok sa elevator na glass din ang pinto. May hagdan naman pero ginawa daw ang elevator dahil sobrang mahalaga kay Dean ang oras. Ayaw nito na nasasayang kahit isang segundo. Gusto nito mabilis lahat. A wise billionaire mindset. Time is gold. Ika nga. Sa second floor lang naman sila pumunta. Iginiya siya nito sa pinaghanda nitong kwarto. Mayroong 3 kwarto roon. Sa may dulo sila pumasok. Namangha siya. Para siyang pumasok sa luxury hotel suite. Ang luwag ng kwarto, may queen-size bed. Pulos puti ang kobrekama na nakaayos katulad sa mga kwarto ng hotel. Ang laki ng glass door na may light pink na kurtina. May glass door papatungo sa study room. May sarili itong bathroom and toilet. Nasisilaw siya sa ganda ng chandelier. Split type naman ang aircon, may sariling telebisyon. Sobrang ganda nito, kuya, nagagalak na komento niya. Inilaan ko talaga ang room na ito para sa'yo. You know, for in case you want to live with me here. Napaisip siya. Ang usapan nila ni Dean ay pansamantala lang siyang titira roon. Gusto pa rin niyang tumira sa Pilipinas. Napalis ang ngiti niya nang biglang maalala si Hunter. Kumislot siya nang akbayan siya ni Dean. What are you thinking, ha? Nakangiting tanong nito. Umiling siya. Wala po. Kalimutan mo na si Hunter. Wala siyang may dudulot na maganda sa buhay mo, sulsol nito. Dinala ni Dean ang malite niya sa harap ng closet at ito ang nag-ayos ng mga damit niya. Nahihiya siya rito. Kaagad niya itong nilapitan at inagaw ang trabaho. I brought you here to help you to move on easily. You can work at my company while you're at home. You don't need to report to my office every day. Habang lumalaki ang anak mo, maalagaan ka rito ng kawaksiko na mga Pinay rin, sabi nito. Salamat, kuya. Sobra-sobra na ang tulong mo sa akin. No worries. As I promised to nanay, I will help you financially while you're still single.
Pero binigyan pa kita ng malaking responsibilidad. Nabuntis ako na walang ama, malungkot na sabi niya. That's not a problem. Bata ka pa naman. You can find a deserving man. Hindi mo deserve mapunta sa lalaking may tama ang utak, may gigil na sabi ni Dean. Matamang tumitig siya rito. Hindi pa niya ito natanong kung ano ang ginawa nito noong nakipagkita kay Hunter. Ano po ang napag-usapan ninyo ni Hunter? Hindi natimping tanong niya. Well, we don't have a healthy conversation. Parehong mainit ang ulo namin. Sa inis ko, nasuntok ko siya. Gusto ko talaga siyang durugan kung wala lang. Ang mga bodyguard niya, ikaw pa ang minamasama niya. Parang binubusa ang puso niya habang iniisip kung paano siya sirain ng maling paniniwala ni Hunter. Hindi niya napigil ang kanyang pagluha. Come on, stop crying, Sab. Your tears won't deserve a man like Hunter, he's nobody. Hindi niya ako naintindihan. Umagulgol siya, dahil ayaw niyang umintindi. Paano kanya maintindihan, may tama ang utak niya. He's pathetic, paranoid. Kaya huwag kang mag-aksaya ng luha at oras sa hayop na yun. Mag-focus ka sa anak mo. Don't ever use his family name to your child, or even insisting that he's the father of your child. Lalong nanikip ang dibdib niya. Alam niya hindi madaling makalimot, pero kailangan niyang magsikap. Opo, aniya. Huwag kang magpakatanga sa lalaking yun, Sab. I don't care if he's one of the richest man in the Philippines. Marami akong client na mas mayaman pa sa kanya na magugustuhan ka, anito sabay reto. Hindi naman po yaman ang habol ko, kuya, depensa niya. Pinahid niya ang kanyang luha. I know, but just in case lang naman. Maraming matinong lalaki, Sab. Kung gwapo ang gusto mo, marami akong kilala na higit pa kay Hunter, walang sakit sa pag-iisip. Umiling siya. Huwag na, kuya. Mas gusto ko na lang mapag-isa. Okay na sa akin ang anak ko. Then stop thinking about Hunter. Take a rest. Anito saka siya iniwan. Isang buwan pa lamang si Sabrina sa bahay ni Dean ay nababagot na siya. Hinahanap pa rin ng katawan niya ang environment sa Pilipinas. 3 Pinay ang kasambahay ni Dean at may mga edad na. Mababait ang mga ito at parang prinsesa ang turing sa kanya. Lunes ng umaga ay sinamahan siya ni Anda sa OB. May kotse si Dean na pinagamit sa kanila, kasama driver at 2 bodyguard. Private clinic ang pinuntahan nila at wala masyadong pila kaya mabilis lang sila. Mabuti na lang malusog naman ang baby niya. Okay lang ba kung mamalengke muna tayo, ma'am? Tanong ni Miranda nang nakasakay na sila sa kotse. Sige po. Sa gitna siya ng kotse umupo. Nasa likuran naman niya ang 2 bodyguard. Si Anda ay katabi ng driver. Naiilang siya. Hindi siya sanay sa luxurious na buhay.